basahin na ano natin to, medyo himay-himay natin to ng konti. Yan, kay BP Sara, gawing pareho ng pagdinig ng flood control. Aba? Ano yung sabi ni Marcos dito sa gawing parang flood control? Ang impeachment. Sinabi ni Marcos ng anumang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte ay dapat imbestigahan na kasing sinsilyo. Partner, malalim na Tagalog to, sinsilyo, at malawak gaya ng investigasyon sa anomalous flood control project. Ganito yan eh. Ano ibig sabihin nito, partner? Sinsilyo Barya yan, partner eh. Barya ka sa amin sa Bisaya. Talagang ano yan, yung masinsin. Masinsin talaga yung lahat. Maski yung mga bariyang-barya na dapat busisiin. Pagpaliwanagin natin si Brother Dan kung ano ibig sabihin. Brother Dan, pasok. Kasi ang pagkakaunawa ko dito, una, ang gustong mangyari dito parehasin sa flood control. Doon muna tayo ha. Una dyan po sa project sa flood control may nagsosoli. Kapag ka nagsoli ng pera, hindi nakukulong. Witness. Halimbawa lang. Halimbawa lang po ito. Halimbawa lang ito. Kasi alam naman natin yung 125 million, wala namang illegal doon no? Wala. Kung ganito, sinundan ho natin yung gusto ho ni Boying Rimulya, yung restitution niya. Kasi sinasabi, pag nagsoli ka ng pera, witness ka. Ito kasi sinasabi lang, yung 125 million na mga partner, illegal daw yan, dahil galing daw po yan sa Office of the President, ibinigay daw po yan kay BP Sara. Paano ko si BP Sara partner nagsoli ng 125 million? Halimbawa lang ito bilang restitution, bilang witness. Ididiin niya ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Illegal nga yung pagkakatransfer ng pera. Paano kung same way, same pattern, gamitin din yung pattern na yon sa ginagawa ngayon? Sabi niya kasi, parehas ng flood control, di ba? O di magiging absuelto. I-paper trail natin. I-paper trail natin. Kanino ba galing tong 125? Maganda yung punto ni Brother Dan. Yan ba nasa konstitusyon? Labag sa konstitusyon? Yan pinag-uusapan natin. Pero malabo tayo ron. Suntok sa buwan yung sinasabi ko na yon. Ngayon, ito yung sinasabi natin ngayon, yung gaano kalawak para paparehasin nila, yung kung paano ang ginawa nilang investigasyon. Ang problema lang po dito, mga kababayan, hindi naman po ito kamukha po ng mga flood control project. Magkaibang napakalayo. Correct. Napakalayo po. Unang-una po, yung 125 million, yan po ay na-designate siya sa, alam natin kwento niyan, di ba? Designate na sa lahat ng departamento yan, kasi bago end of the year, pag hindi naubos, babalik sa National Treasury. Ang problema natin dito kay Claire Castro, sa totoo lang alam naman natin, bagamat sinasabi nila na wala daw, hindi nagpupursige si Pangulong Bongbong Marcos dyan, wala siyang re-recommenda. Tignan mo naman kung sino mga nagre-recommenda, puro mga aso po ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun na nga Correct. Diba? Kaya hindi ako naniniwala dito. Ako, pasensya na po kayo, Pangulong Bongbong Marcos sa 10 po nyo sinabi, baka 11 po ang mali. Partner, ituloy lang natin to, no? Ayon sa Palace Press Officer Claire Castro, ibig sabihin, ang prinsipyo ng pananagutan ay pareho. Kung may issue at sangkot na tao, dapat silang managot pareho sa flood control project at sa impeachment complaint kung ito ay ma-file. Ano masasabi mo rito, partner, PL? Ang tinutukoy ba rito ni Claire Castro? Sa tingin mo ba pwedeng pareho yung flood control project kaysa dito sa impeachment? Hindi nga maaari, kasi hindi nga maaari yan. Kasi bakit? Hindi, yun nga. Para mas malinaw yung ano natin. Flood control kasi, lantad na budget. Dito ang pinag-uusapan na budget sa impeachment, confidential fund, partner. Sige, tuloy mo. Hindi nga, doon pa lang sa sinabi mo, sakto na sana, sakto na lahat yun dadagdagan pa natin, partner At ang pagkaiba sa confidential at saka dito sa flood control project, malayo, partner. Ang confidential na 125 na ipinasa sa tanggapan ng Office of the Vice President Partner, nagmula din yun, sa pondo mula sa Presidente.
Oh. Which is illegal ang pagpapa-transfer non partner. Doon pa lang malayong-malayo na pinagkaiba. Bakit nila pilit na ipaparehas ang investigasyon sa flood control at saka sa impeachment ni BP Inday at ni Marcos? Kay Marcos, pwede, pero kay Inday, wag na. Partner, ito ang kasunod na tanong natin na Brother Dan, no? Ito po yung sumusuporta ba sa tingin mo? Kasi nung nakaraan sinabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment. In fact, nung sinabi ni BBM yan, malawakan yung rally ng Iglesia ni Cristo to support the president na ayaw niya yung impeachment kay BP Sara. Sa tingin ba ninyo, nagbago na yung presidente ngayon, Brother Dan, na ngayon dati sa salita niya, ayaw niya ng impeachment kay BP Sara dahil lalo lang babagsak yung ating ekonomiya, lalo lang magkakagulo. Ngayon ba, sa pahayag na to ni Auntie Claire, sa tingin ba ninyo sumusuporta na si President Marcos dito sa impeachment laban kay BP Sara? Partner Yes, Dan. Una, Siya pa nga pa si sabi ko nga kanina, pasensya na po Pangulong Bongbong Marcos, sa mga sinabi po nyo, na 10 ang sinabi nyo, dagdagan ko pa, baka 12 na po. Napakahirap na pong panghawakan ng sinasabi po ninyo. Iba po ang sinasabi nyo sa ginagawa po ninyo, Pangulo. Again, marami po kaming beses na fake news ninyo. Kayo mismo naglabas ng fake news. Mulat ng sinubaybayan po namin kayo. Iba po yung sasabihin ninyo, tapos iba naman po yung ipapagawa po ninyo. Kaya dito po, naniniwala kami, lalo na ang pinakita nyo po sa mga Duterte ay kakaiba. Yung po lamang sabihin ko sa inyo na i-persecute nyo po yung tatay po ng aming Vice Presidente, Inday Sara Duterte, ay isa po mga kababayan na tanda na malaki po ang galit po nyo sa mga Duterte. Kaya nga ako dito ko lang titignan dito kung talagang wala kayong pakialam diyan, kung gusto nyo talaga gumanda ang ekonomiya, hindi magkaaway-away ang mga Pilipino, dapat doon pa lang sa una hindi niyo na pinakialaman po ang Mayor Duterte. Ngayon dito ang nakikita ho namin dito. Muhi at pagkagalit ho ang nakikita ko sa inyo, sa mga Duterte. Sabihin nyo, wala, hindi totoo yan. Yun po ang nangyari. Kasi kung wala kang pagkamuhi dyan, mayroon ka pang pabudol-budol na pamano-mano sa mga Duterte. Diba? May ka pa na pagkalang-galang. Pero ang totoo mga kababayan, ito nga uulitin ko po mga kababayan sa mga manonood. Sa mga sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, walang tumama. Sabi sa ginagawa, maaring sa 10, 11 pa mga kabayan o 12 pa ang mali. Partner. Kiel. Doon sa sinabi ni Mr. President, Na sa tingin mo ba ay sinusuportahan na ngayon ni BBM yung impeachment? Kasi wala siyang malinaw na sagot kung sumusuporta siya o hindi. baka nga siya papasimuno niyan Bira Alam mo partner, bakit mo nasabi yan partner? Yung nakaraan ba sa tingin mo may kinalaman talaga si BBM? Sa unang impeachment, lahat ng impeachment. Siya pasimuno niyan. Siya nag-utos niyan sa kung sino-sino mga nagsampa ng impeachment. Sa pangalawang pangulo, siya ang ulo niyan, partner. Sa akin lang yun, Very obvious naman, sino ba yung unang nakapirma? 'Di ba? Sino yung unang nakapirma dun sa impeachment, partner? Yung anak! Yung anak niya. Yung anak. Ikalawa, partner, nung tablahin ng Senado. Kasi pagkatapos ng Supreme Court, yung Senado, sinelb o isinasantabi o inilagay na sa baul. Di ba? Yan yung hakbang nila Ano naging reaksyon ni President Bongbong Marcos sa mga senador nung binasura na yung impeachment? Hindi ba pinaringgan niya si Chis Escudero? Na ang sabi niya kay Chis Escudero ay nag-a-apply pala to na Supreme Court. Kaya partner, talagang tong Pangulo natin, iba talaga yung pasensya na Mr. President, mahal ka namin. Pero maraming pagkakataon na iba po yung sinasabi nyo sa inyong ginagawa. Kahit sabihin nyo pa, noon nga, eto masakit niyan partner Noong sinasabi niya na hindi siya approve na impeach si BP Sara,
yung pala ang kahulugan nun sa kanya pala o siya pala yung pasimuno niyan, di lalo na ngayon na hindi niya na tinatanggi na ayaw niya ng impeachment. Kasi, Wala nang pagkukunwari, partner. partner, dagdag ko lang ng kapiraso, no? Bakit Kahit, natin? kahit damihan mo. Oo. Huwag na kapiraso. Bakit nasabi natin, yan ang saloobin natin na maaaring ang pasimuno nun itong impeachment kay BP Inday Sara, walang iba kundi ang Pangulo natin. Bakit, mga partner? Bakit, partner? Simple lang. Kinakailangan nilang manalo talaga yung kanilang kandidato sa 2028 sa pagka-presidente, kung sino man yan. Kinakailangan nilang pabagsakin ang isang BP Inday Sara Duterte na siyang front-runner ngayon pa lang sa presidential election sa darating na 2028. Pababagsakin nila yan para walang Inday Sara Duterte mananalo sa 2028 dahil pag ito nanalo, mga partner, siguradong gigisahin silang lahat, hindi lang sa Senado, maging sa Kongreso, lahat ng mga nangyaring anomalya, mga korupsyon na nangyari sa ating bansa, bubusisiin ni BP Inday Sara at sisiguraduhin niyang mananagot lahat ng mga sangkot dito. Ngayon, kapag nawala ang isang Inday Sara at manalo ang kanilang kandidato sa 2028, mga partner, siguradong pakuya-kuyakoy sila pagkatapos na kanilang termino, walang makukulong, lahat sila ligtas. Paano mo naman nasabi yun, partner? Ibig mo sabihin, yung kunwari lang kunwari natalo yung mga Duterte, halimbawa yung sinasabi mo, natalo yung mga Duterte. Paano ka makakatiyak na yung hindi babaliktad? Partner, si BBM nga nung bago tumakbo yan, talagang ano yung mga pangako niya? Susundan namin yung mga nagawa ni Pangulong Duterte. Alam mo, partner, mahirap rin yan, mahirap din na magtiwala sila, no? Baka kasi lalo na kung dilawan yan. Alam nyo naman ng mga dilawan, baliktarin po numero 1 yan. Totoo. Hindi po nila pwedeng sabihin na assurance nila yung mga dilawan. Halimbawa, yung kandidato nila, dilawan. Halimbawa na lang, si Leni yung sinuportahan nila. Di ba? Huwag mong sabihin na hindi babaliktarin yan. Kaya lang nakikipagsabwatan ng dilawan dito sa kayong mga loyalista, masyado kayong masayahin. Kami, kilala namin yung mga dilawan na yan. Hindi kami nakikipag-partner dyan kahit kailan. Dahil alam namin yung ugali ng mga yan. Kayo, wala kayong kamuang-muang. Tuwan-tuwa kayo na sinusuportahan ng mga dilawan si BBM. Kaya lang, buti na lang, hindi mananalo yung mga dilawan, partner. Partner Dan. May napansin lang ako kanina sa video, yung pinapakita kayo na, ang husay palang bumatak ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Napansin ko na, partner, kanina sa video. Oo, tama. Partner, ilinaw mo yung pagbatak, Ilinaw natin yung pagbatak. Kasi nakita ko, magaling palang bumatak itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakita ko doon bumabatak siya ng gano'n sa flag. Baka nung isipin na naman ng mga nanonood natin. Yung flag, nakita ko, kasi may iba hindi mo marunong bumatak Ito nakita ko si Pangulong Bongbong Marcos, napakahusay pong bumatak. Ako partner, ito matindi sasabihin ko talaga. Matindi talaga, nakita mo galing talaga. Talagang magaling bumatak yung presidente natin. Bakit? Linawin natin, partner, Hindi, walang linaw-linaw. Ito ang malinaw, partner. Matapang na pahayag. Talagang magaling bumatak si Mr. President. Bakit? Kung hindi magaling bumatak yan, hindi nangiwi ang panganyan. Parang napansin ko habang humahatak siya kanina doon sa flag ceremony, nung sa habang humahatak siya gano'n, parang gumaganon siya. Di ba? Kayo naman, nagkakaedad lang kasi ang tao. Nagkakaedad lang. Kasi napansin ko, papakita dyan. Masyado naman kayo. Ganyan lang talaga pag nagkakaedad, meron. Galing yung bumatak talaga, promise. Ang galing niya. Gumaganon po. Ayan, may puti sa nguso. May puti sa nguso. Pulbo yun. Make-up. Pulbo na, Make-up. Yung ganun. Foundation. Namuo sa pawis. Gumanon, bumaba. Bumaba yun. Foundation. Wag po. Sunscreen daw yun. Hindi siya masunog. Hindi, partner. Ito, partner. Klaruhin natin.
baka sabihin ng mga pula na masyado nating binabastos ang Pangulo. Hindi. Mahal po Hindi natin. namin binabastos ang Pangulo. Mm. Sinusundan lang namin kung ano yung sinabi ng kapatid niya na si Amy Marcos na di umano'y gumagamit itong ating presidente. Ngayon? May mali ba sa sinabi natin? Wala. Wala. Pinulot natin kay Amy yan. Hindi natin kwento yan. At saka partner ha, ito sundan lang natin ha. Oh. Maganda yung ginawa ni Boying Rimulya. Mm. May usapin tungkol na nawawala siya, nasa ospital. Mm. Isa lang ginawa ni Boying, nagpakita lang, di tapos. Oh. Tapos yung usapin, may nagsabi pa ba na, tigok na si Rimulya? Wala na. Kasi nagpe-press con na eh. Oh. Di ba? Nagpakita. Kaya Mr. President, para pabulaanan nyo yung kapatid nyo, Yan. hindi kami naniniwala kay Amy, naniniwala kami sa'yo. Correct. Pero maraming naniniwala kay Amy. Kaya Mr. President, gayahin niyo po si Boying. Anong gagawin? Akin na kailangan lang. Ano? Tugtong ko sa inyo. Oh. Hindi po kami naniniwala kay Amy Marcos. Kasi Hindi kami. Pag sinabi po kasi na may nagsasabi ng mga kayo po ay gumagamit ng Aba, hindi kami namin pinaniniwala. Mm. Ito Pater napansin ko lang ito sa Pangulo. Oh. Sa kay Claire, ididimanda namin kayo, ipapahanap namin kayo. Kapag ka ordinaryong tao lang na nagsasabi na addictos kayo, nag-titrisam kayo, nag-tutubig kayo, tubig, water. Tubig, Diba, tubig. tubig, o diba? Agad-agad mga kabayan, pinapahanap agad sa NBI, pinapahuli agad. Bakit yung sa harap-harapan na sumigaw doon sa grandstand na sinasabing addict po ang Pangulo, ang kapatid niya ay gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Bakit hindi po nyo pinapahuli? Oo nga, Hindi no? po nyo dinidimanda Oo si nga. addict ninyo. Oo, Bakit tama. pag ibang tao nagsasalita, napaka-sensitive po ninyo? Ano pong meron? Ngayon. Hindi, tuloy mo yung kanina na gusto mong mangyari kay Mr. President. Ayun nga, para patunayan po, katulad po ni Boying na sinasabi ng kung ano-ano, nagpakita si Boying, nag-press con, na wala yung usapin. Natapos. Sa inyo rin po, hair follicle test lang po, oo, yan. Mr. President. Simple lang. Talagang mawawala po ang usapin. Di ba? Pasimplihin lang natin. Oo. Partner, ito siguro last topic na natin kasi hanggang 3:30 lang tayo. Okay, no? sige. Okay, Marcos Jr. handa sa anumang impeachment. Ba, pati pala si Mr. President ay balak i-impeach. Ayan ha. Handa sa anumang impeachment complaint ayon sa palasyo. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, si Pangulong Marcos ay handa sa anumang impeachment complaint dahil iginagalang niya ang konstitusyon at due process. Naniniwala si Marcos na wala siyang ginawang mali. Hindi. Naniniwala si Claire na walang ginawang mali si Pangulong Marcos. Siya mismo ang nag-utos ng dahil siya mismo ang nag-utos ng investigasyon sa anomalous flood control project at pinoprotektahan ng 2025 national budget. Ano ang batayan ng posibleng maghain ng impeachment complaint? Ito po, kasi ang nagbunyag po nito na meron na po actual yun po si Congressman Erice. Ayon po kay Erice, may ilang mambabatas na balak impeach si Marcos sa paratang na betrayal of public trust, kabilang ang muna'y pakikialam sa budget insertions at mga korupsyon sa 2023 hanggang 2025 budgets. Tinawag ito ni Castro na political maneuver lamang at pinayuhan ng mga taga-suporta ni Vice President Duterte na ituon ng pansin sa BP sa halip na Pangulo. Partner, may bintang kagad si na mga follower ni BP Sara yung nasa likod nito. Pero partner, kinabahan sila bigla, nataranta sila partner. Lahat sumasagot ngayon na hindi karapat-dapat na impeach si Pangulong Marcos. Partner PL. Lahat ngayon, partner, no? Lahat ngayon ang nasa baba. Mapapolitiko man o hindi, gumagalaw, partner, dito sa impeachment laban sa ating minamahal na presidente, partner. Correct. Oo. Gumagalaw, ibig sabihin, marami ng mga mambabatas tulad nga ng naikwento o nasabi ni Erice na mayroong mga mambabatas na pro-admin. Pro-admin yan, ha? Pro-admin, ha? Pro-admin O majority. majority pro-admin yan, ha?
na kumikilos na mga partner dahil para nga dito sa impeachment ni Mr. President. At kagandahan naman ito, handa di umano ang ating presidente sa impeachment na isasampa laban sa kanya. Paano kung lumusot ito? Partner, ang paulit-ulit nila walang kinalaman yung presidente diyan sa kalokohan diyan sa flood control. Hindi Siya nga nagpa-imbestiga, partner hindi naman yung sa flood control ang ibig sabihin. Hindi lang ang impeachable offense ng Pangulo Hindi, yun yung tinutukoy dito, partner, yung budget sa 2023 to 2025. Ayan, ginagamit lang nila yung partner, yung 2020, yung budget na yan, para malusutan o iiwas ang presidente doon sa iba pang mga impeachable offense na maaaring isampa sa presidente. Partner, pero yun yung pinakamabigat, partner, dahil corruption yun, di ba? Ngayon, naniniwala ka ba na porket pinaimbestigahan, wala nang kinalaman ng Pangulo? Ay, hindi. Bago natin kay Brother Dan. Ay, hindi ako naniniwala, partner. Brother Dan, partner Dan. Yes, partner, ako naniniwala ako na may isasampa po na impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ito ho ang pinag-uusapan natin dito. Gagalaw ba ito at mag-workout to? Tandaan po natin, malapit na naman po mga kabayan ang eleksyon. Ito ho ay preparasyon na po ito. Itong taon na to ito galawan na ho yan. Kayo ho ba kung kayo ay politiko? Kung kayo po ay nagnanais na mabalik sa posisyon, saan ka kakampi? Sa negative o positive? Ayun. Siyempre, doon na po tayo sa positive. At kung pinag-uusapan ng positive, mga kabayan, ang positibong lumilitaw ngayon sa lahat ng survey ay walang iba po kung hindi po ang ating mahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte. So kung ako man po ay nasa kalagayan doon, siyempre, puposisyon na ako doon sa positibo na minamahal ng taong bayan. Kaya kung po, lalagay po ako dito, sa negatibo, maaaring kuhanin ko lang po dito pera. Pero po pang makinarya. Pero po sa huli, hindi na po ako pupunta at lalagay dito kay Presidente. Bakit? Kasi ang pangit na po ng imahe, puro negative na. Ang tanong dito, ang impeachment bang ito ay magpo-pursue? Maari po ito mag-pursue. Pero ang nakita ko rito, kinabahan po mga kabayan at dinervyos na po sila. Correct. At malaman po na may isa sa pang impeachment. Siyempre, isa sa mga magtatanggol dyan, si Castro. Bakit? Kapag na-impeach kasi ang amo niya, mawawala na po siya mga kabayan ng trabaho. Yung mga nagmamalaki, ito pinagyayabang ng kumpare ko, partner, yung mga vlogger sa kabila, malaki ang bigayan. Partner, sabi ko nga, huwag ka mag-alala pagka hindi na sila nakapwesto, wala na rin bigayan yan. Kawawa naman. Naawa naman tayo dyan sa mga bigayan pa. Sa mga, di ba? Ang dami. Ang daming mawawalan. Ang laki pala ng hanap buhay na binibigay ng BBM administration, partner. Pati sa mga trolls, pati sa mga survey company. Partner, may napuna ba kayo? May mga survey company na hindi na nagsasurvey ngayon? Nanahimik yung ako, iba. partner, Di ba? Dugtong lang ako. Ako may kilala nga ako, kaibigan ko Kasama ko natutulog Kung makatira to ng panahon namin, magkasama ko ito. Partner to, wala kasi nungalingan, partner. May kasama akong vlogger. Talagang pag tinira po mga kabayan si Pangulong Bongbong Marcos, ang tawag dito, hindi mo masikmura. Kuting Norte. Talagang matindi. Bumanat. Magkatabi pa kayo matulog sa Baguio pa. Aba, nagulat ako, partner, yung vlogger na yun Ngayon, mahal na Pangulo na. Aba, programa nila sila. Talaga. Tindi, no? Kaya itong partner ko naiinggit, kaya tawag na Hindi ako namin. naiinggit. Tawag na namin, mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo. Baka mamaya, mapunan tayo, mahal na Pangulo. Kilala sa comment section. Hindi mabanggit yung pangalan. Baka sumikat pa. Ito. Oo. Sige, partner. Yun din, yung halos parehas yung kwento natin na partner Dan Kasi may kilala din akong vlogger. Partner, ako grabe talaga. Vlogger ni vlogger na mga pula Grabe, partner. Grabe talaga ang buhay-buhay nila dyan. Talagang busog na busog daw sila. Daw. Yan, oo. Tayo naman, Nainggit partner. yata sa partner, nainggit yata sa Birada Aguila. Gumawa sila ng Meron gumawa din. sila ng programa nila, PTV4 pa. Ay, Pero walang aircon yung studio nila. Dito. At yung isa doon, actually, ako, nakasama ko talaga, nakabody-body ko Si King Ibarra ng partner, nakabody-body niya rin to kasi nag-TBJ sila dati Ay, hindi ko napapakalanan kung sino to mga to.
Totoo pala, no? Kasi ako lang kaibigan ng mga ganyan. Eh. Wala talaga sa Luista talaga ako. Kayo nga, naging kaibigan ko dito na lang sa Birata. Oh. Hindi, Padre, kaya ng kaibigan ko yan, dahil nung panahon na yon, bantag kami. Lumulusog kami sa Baguio. Bantag pa. Oo, nung hindi, bantag pa kami. Kami yung pinagkukuhaan ng mga source sa mga ilang mga vlogger noon. Pinuconnect namin kay Bantag pag gustong interviewin. Pero ito magandang tanong, partner. Ayan. Bakit tayo nandito ngayon sa Birada? Ayun. Yun, bakit tayo nandito sa Birada? Yan. Dahil pinagkaisa tayo para sa bayan.